Hagar noong kapanahunan nila Abraham ay ang tawag niya sa Diyos na nakita niya ay ito nga, Diyos na nakakakita. God, imagine mga kaibigan, no, ang sabi niya dito, sa word na ito, ang tawag niya sa Diyos ay Diyos na nakakakita. Kahit sa atin, no, ngayon sa ating present time, kahit hindi natin nakita ang Diyos, pero tiyak nakikita po niya tayo dahil itong ang word na to, mga kaibigan, no, Old Testament, Genesis po, ang tawag ni Hagar sa Diyos ay Diyos na nakakakita. So, sa atin din ngayon, mga kaibigan, nakikita tayo anong ginagawa natin. Anong ginagawa ko? Ito, nagla-live ako, I talk about God. Nakikita ito ng Diyos, mga kaibigan. Hindi ito lingid sa Kanya. Sa inyo din po kung ano po ang ginagawa nyo ngayon. Nakikita din po ng Diyos yan. Lahat po sa atin ay, meron po tayong mababasa na lahat ng ating, tayo, no, ito as human, alam na alam ng Diyos. Nakikita niya kung ano yung ating pag-iisip, ano yung ating nasa puso. Kitang-kita ng Diyos, alam na alam niya. Kaya dito sa word na ito, ang tawag ni Hagar ay Diyos na nakakakita. Hindi lang ito nakakakita physically, but inside us also, in our inner self. Nakikita ng Diyos. Alam na alam ng Diyos. Kaya nga bold nga tayo sa Kanya, mga kaibigan eh. No, bold tayo sa Kanya kahit hindi pa tayo mag-confess. Alam na alam ng Diyos ang ginawa nating kasalanan. Ang gusto lang ng Diyos is to surrender, magpakumbaba sa Kanya, confess our sins. Hindi po tayo dapat magtago-tago kasi alam ng Diyos eh. No? Kaya amazing po, mga kaibigan, ang salita talaga ng Diyos. Na dito na-encounter natin, ang tawag ni Hagar sa Diyos ay Diyos na nakakakita. No? Nakita siya imagine sa isang lugar na walang katao-tao, siya lang doon. Imagine natin nakaupo siya dito sa lugar na ito nga dito sa gitna ng Kadesh at Bered na tinatawag na Berlahairoi kasi nandoon siya eh. Iyon ang bukal na naroon, bukal. So, mayroong doong tubig. Bukal no? So, yun. At nandoon siya. Siya lang. Nakita siya. Kaya amazing po yung God. So, dito po, mga kaibigan, sa chapter 16, ang akin pong natutunan ay tungkol po sa pag-uugali na yun nga, kung tayo po ay makakamit tayo ng isang bagay, ay huwag po tayong malaki o magmayabang. Dapat humble pa rin tayo. Nakagaya nga po dito na dahil si Sarai na tunay na asawa ni Abraham ay hindi po siya nabuntis at yun nga binigay niya ang kanyang alipin kay Hagar, alipin na si Hagar kay Abraham, no? At yun nagbuntis siya, hindi na nagbuntis si Hagar ay parang lumaki ang ulo. Inano niya si Sarai. So ngayon naman si Sarai ay syempre nasasaktan at inano niya si Abraham na dapat kanyang suwayin si Hagar na para hindi nga siya masaktan kasi syempre kung ikaw tunay na asawa at yung ikalawang asawa ay nagbuntis na ako ang tunay na asawa hindi nagbuntis, syempre nandoon na yung yung inferiority complex pang tawag doon. Syempre doon pa lang, no? Nagkaroon na talaga ng yung timbang-timbang na mas maangat na si Hagar kasi nagbuntis siya. Tapos ngayon, pag dahil nga nabuntis si Hagar ay nagmamalaki siya, mas lalong naging doon, parang nagkaroon ka ng stress or depressed, no? At dahil nga dito din sana aking naunawaan, mas mahal talaga ni Abraham ang kanyang asawa na si Sarai, kaya ibinalik niya si Hagar kay Sarai. So ngayon, control na naman uli
ni Sarai itong si Hagar, no? Kaya dahil bilang amo ay kahit na siya ay merong magiging anak kay Abraham, wala pa rin siyang wala pa rin siyang power para kanyang talunin si Sarai dahil under siya kay Sarai. So ito yung mga sitwasyon na matutunan po natin na iisipin po natin sa isang lugar din na may mga ganitong tradisyon na sinusunod, kagaya ng mga Islam, na pwedeng mag-asawa ng mga ilang asawa, ay hindi lang natin alam, may mga ganito yun, selos-selos, no? Sa loob ng, lalo na kung palasyo pa yung mga lugar na ganito yung mga pangyayari, na hindi lang natin alam. Pero, dahil nandito sa Bible, tiyak, mayroon ding mga pangyayaring ganun. At dito mga kaibigan, amazing. Para sa akin, amazing ang Diyos talaga. So, dito natin malalaman mga kaibigan ang kapangyarihan ng Diyos. Tandaan po natin, dito sa pagkakabuntis po ni Hagar ay hindi po ito plano ng Diyos, kundi plano po ng tao, no? Dahil si Sarai nag-suggest kay Abram na sumiping kay Hagar para baka sakaling magkaroon sila ng anak. So sa pamagitan ni Hagar ay magkakaroon sila ng anak, no? So plano po nila yon, hindi plano ng Diyos. Ngayon, malalaman natin, basta dahan-dahan po nating basahin, no? Malalaman natin kung ano talaga yung plano ng Diyos, mga kaibigan. Amazing.